Mabuhay mga kababayan, ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mundo ng katotohanan, lohika at konting haplos ng talino. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pinakabagong survey ng Okta Research na nagsasabing ang tambalang Isko Moreno Dumagoso at Chi Atienza ang nangunguna sa laban para sa Maynila. Pero, teka lang, siguradong panalo na ba o may plot twist pa? Kaya't ihanda ang kape, mga kaibigan, dahil sa isang malalim na masinsinan at puno ng talas ng pagsusuri ang ihahatid natin sa susunod na mga ilang minuto. At kung hindi ka pa subscriber, nako, anong hinintay mo? I-hit na ang subscribe button, i-on ang notification bell, at samahan natin ang libo-libong kababayan natin sa paghihimay ng katotohanan. Ayon sa Okta Research, kung ngayon ang eleksyon, 63% ng mga botante sa Maynila ang pipili kay Isko Moreno bilang alkalde. 6 na distrito, 710,980 respondents at isang napakalaking margin laban sa mga kalaban. Si incumbent Mayor Hani Lacuna na may 18%, si Sam Bersosa na may 16% at si Raymond Bagaching na, pasensya na, parang nawala sa radar at 1% lang. At ang kapareha ni Isko, si Chi Atienza ay may 60% voters preference laban kay Yul Servo Nieto na 33% lamang. Pero mga kababayan, hindi ito simpleng numero. Ang survey na ito na isinagawa noong Abril 2023, 20 to 23, 2025 ay may margin of error na 3%. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit tumaas ng 3% si Mayor Lacuna mula sa dating 15%, nasa loob pa rin ito ng margin of error. Ibig sabihin, hindi pa rin siya makaungos sa malaking agwat ni Yorme Isko Moreno. At si Chi Atienza, halos doble ang lamang kay Yul Servo. Pero teka, bago tayo magdiwang o magluksa, tanungin natin, gaano ka-reliable ang survey na ito? Sabi ni Professor Ranjit Singh Rai, President ng Okta Research, ito'y apolitical, non-partisan at non-profit. Quarterly nila ito ginagawa at libre nila itong ibinabahagi. Pero bilang mga matatalinong botante, kailangan nating himayin sino mga respondents, paano isinagawa ang sampling at bakit ganito kalaki ang agwat. Kung ikaw si Hani Lacuna o Sam Bersosa ngayon, malamang nakaupo ka na sa harap ng salamin, tinatanong ang sarili, mirror, mirror on the wall, bakit si Isko pa rin ang hinintay ng all? Pero seryoso, mga kaibigan, ang numerong ito ay hindi lang statistika. Ito'y salamin ng pulso ng bayan, kaya tara, himayin na natin. Bakit nga ba mataas ang rating ni Isko Moreno? Ayon sa Okta, ang mga botante ng Maynila ay hinintay ang muling pagbabalik ng maayos na pamamahala ni Isko. Kalinisan, disiplina, at kaayusan. Sinong hindi makakalimot ng kanyang mga programa noong siya pa ang alkalde? Ang paglilinis ng Divisoria, ang pagpapaganda ng mga pampublikong pasilidad, at ang kanyang hands-on na pamumuno. Pero mga kababayan, huwag tayong maging bulag sa katotohanan. Si Isko ay may mga kritiko rin. May mga nagsasabi na ang kanyang pamumuno noon ay puno ng publicity stunts. At si Chi Atienza, kilala siya sa kanyang community work. Pero may sapat ba siyang karanasan para sa posisyon ng vice alkalde? Kaya tanong ko sa inyo mga kaibigan, ano ang tingin ninyo? Dahil ba talaga sa track record ni Isko, kaya siya nangunguna? O may iba bang magic sa likod ng kanyang 63%? I-type nyo sa comments ang inyong opinion at baka basahin ko pa ang mga sagot ninyo mamaya-maya. Samantala, si Mayor Hani Lacuna naman, kahit incumbent, ay nahihirapan makahabol. Bakit kaya? Ang Maynila ba ay naghihintay ng pagbabago o sadyang mas malakas ang recall ng Yorme brand ni Isko? At si Sam Bersosa, na kilala sa kanyang mga advocacy, bakit hindi rin siya makaungos? Kung ako ang tatanungin, parang laro ang chess. Si Isko ang may opening gambit, pero ang kalaban kailangan mag-strategize sa mabilis. Pero base sa survey, parang naka-checkmate na si Isko.
bago pa man magsimula ang endgame. Ayon kay Professor Guido David ng Okta, malabong makahabol pa sina Lacuna at Bersosa. Maigsi na ang panahon, halos 2 linggo na lang bago May 12 elections. Kahit pag gumamit ng black propaganda laban kay Isko, sabi ni David, imposible na raw maungusan ang dating alkalde. Pero teka mga kaibigan, hindi ba't ang politika ay puno ng sorpresa? Tandaan natin, ang survey ay pulso lamang ng bayan at sabi nga ni Professor Rai, maaari pa itong magbago. Kaya tanungin natin, anong kailangan gawin ni Lacuna o Bersosa para baliktarin ang laro? Kung ako si Hani Lacuna, baka magpakalat na ako ng campaign slogan na, Honey, I'm home. Pero seryoso, kailangan nila ng game changer, isang malaking proyekto, isang matunog na endorsement, o kaya isang viral movement. Pero ang tanong, kaya pa ba nila? At si Yul Servo Nieto na may 33% laban sa 60% ni Chia Atienza, paano niya maipapakita na siya pa rin ang karapat-dapat na BC Alkalde? Ang laban na ito, mga kababayan, ay hindi lang tungkol sa numero. Ito'y tungkol sa diskarte, karisma, at koneksyon sa tao. Ang survey na ito ay hindi lamang tungkol kina Isko, Chi, Hani o Sam. Ito'y tungkol sa hinintay ng Maynila. Ano ang mga isyong dapat tugunan ng susunod na pamahalaan? Kalinisan, trapiko, kahirapan, edukasyon. Paano nito maipapakita ng mga kandidato na sila ang sagot? Si Isko halimbawa ay kilala sa kanyang action star na approach sa pamumuno. Pero sa kanyang muling pagtakbo, kaya ba niyang tugunan ang mas malaking hamon ng Maynila sa 2025? At si Chia Atienza, anong klaseng suporta ang may bibigay niya sa administrasyon ni Yorme Isko Moreno? Kaya't mga kababayan, habang papalapit ang eleksyon, responsibilidad natin bilang botante na alamin ang katotohanan. Huwag tayong magpadala sa fake news o black propaganda, mag-research, magbasa at makinig tulad ng ginagawa natin ngayon. At kung nagustuhan mo ang pagsusuling ito, i-hit na ang like button, i-share na sa mga kaibigan, at syempre, i-subscribe na kung hindi mo pa nagagawa. Mga kababayan, salamat sa inyong mga ilang minuto at tiwala. Ang laban sa Maynila ay hindi pa tapos. Pero base sa Okta survey, mukhang si Isko Moreno at Chia Atienza ang may malaking lamang. Pero tandaan, ang tunay na laban ay nasa kamay natin bilang botante. Kaya't maging matalino, maging maalam, at maging aktibo sa darating na eleksyon. Kung nagustuhan nyo ang malalim na pagsusuri natin ngayon, huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito. I-on ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating talakayan. I-type sa comments, Isko o Hani, o kahit Chi or Yul, para malaman natin ang pulso ng ating viewers. Huwag natin kalimutan si Sam, Isko, Hani, or Sam. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ako si #WalkWithLan at ito ang inyong dosis ng katotohanan at talino. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Magandang gabi, bayan!